Yes, ano yun, Jed? Ma'am, pwede po bang magpaalam? Magsi-CR lang po ako. A few inches later. Isa nga pong banana Q at ice buko. Wow! Bago ako nakapasok sa school na pinasukan ko noon junior high school ako, may interview at exam kami na kailangang ipasa. Okay, good morning po. First question, bakit sa school na ito gusto mong mag-aral? Kasi po, dito ko kasi nag-aral yung mga ninuno ni Jed, kaya dito ko din po siya gustong papasukin. Okay, next question. Ano ang maiaambag mo sa ating school kung sakaling ikaw ay dito na mag-aral? Naniniwala po akong, naku! Kung hindi niyo ho natatanong, matalino ho itong anak ko. Sandali nga po. Sino po ba mag-aaral sa inyong dalawa? Ito ho bang anak niyo o kayo? Ay, yung anak ko po. Kayo po yung sagot na sagot eh. Ay, sorry po. Tapos, nag-exam na din ako nun at sa awa naman ng Diyos, naipasa ko lahat ng subject. Well, maliban pala sa math. Oh, excited ka na bang pumasok? Opo, Nay. Pero kinakabahan ako, Nay. Paano kung matatalino pala lahat yung kaklase ko tapos ako lang yung hindi? Naku, hindi naman ako naniniwala dyan. Sige na, pumasok ka na at baka maliit ka pa. Sige po. At doon nagsimula ang journey ko sa high school. High school moments. Nauna sa grade 7 pa ako nun, talaga nag-aral ako na mabuti noon kaya naman lagi ako napapasama sa top students sa section namin. Noong first quarter, top 9 lang yung nakuha ko noon. Masaya naman yung nanay ko sa naging achievement ko noon nung nagpermahan na ng grade. Pero ako, iniisip ko nung kung paano ko pa mapapataas yung place ko sa next quarter. Kaya naman, lalo ako nagsipag noon. Tumataas ako ng kamay kapag may recitation. Lagi din ako nagre-review noon kapag may quiz kami para makapasa ako lagi sa exam namin. At syempre, ginagalingan ko din sa reporting noon para ma-impress palalo yung teacher ko noon. Kaya naman, from top 9, naging top 7 ako noong third quarter. At naging top 3 noong fourth quarter. Gulat na gulat din ako ng time na yon at syempre, tuwang-tuwa kasi proud na proud sa akin yung nanay ko noon. Pero lingid sa kaalaman ko noon, may mga kaklase pala akong hindi masaya sa achievement ko. Isang araw, pinatawag ako ng teacher ko nun sa table niya para kausapin ako. Good morning po, ma'am. Bakit po? Jed, may nakapagsabi sa akin na nag-iba daw ang ugali mo nitong mga nakaraang araw. Ma'am, ano pong ibig niyo sabihin? May nakapagsabi kasi sa akin na ang yabang-yabang mo daw simula nung naging top 3 ka. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, ma'am, kasi wala naman po akong ginagawang masama sa kahit sino sa mga kaklase ko. Sino po ba nagsabi sa inyo niyan? At doon ko na-realize na sinisiraan na pala ako ng iba kong kaklase na nalampasan ko sa pagiging top 3. Sobrang lungkot ko ng mga oras na yon. Buti na nga lang may mga kaibigan ako nagko-comfort sa akin noon that time. Hayaan mo na sila, Jed. Naiinggit lang siguro yung mga yun. Kaya nga, Jed. Nag-aral pa din naman ako ng mabuti noon pero for some reason, nang dumating ang fourth quarter, biglang baba ng position ko noon sa top. Tapos yung kaklase kong nagsumbong kay ma'am, siya na yung pumalit sa akin. Bawi ka na lang, Jed, next school year. Kulang ka din kasi sa extracurriculum kaya biglang bumaba yung grades mo. Sa hindi nakakaalam, if I'm not mistaken, 50% ng magiging grade namin noon ay sa extracurriculum ng gagaling. Hindi din kasi ako makasali noon dahil mahiyain ako tapos minsan may kamahalan ng bayad. Sobrang dismayado ako nang mangyari yun. Hiyang-hiya din ako sa nanay ko na magpermahan na ng grades. Pero never naman ako nakaramdam ng disappointment nun mula sa kanya. Pero alam nyo, bigla ako nawala ng gana nun kaya naman na mag-move na ako sa grade 8 nun hanggang grade 10, hindi ko na pinush yung sarili ko nun na mapasama pa sa top. Nag-aaral na lang talaga ako para pumasa. Wala masyado ko siguro dinamdam yung naging experience ko last year. Tapos, hindi pa naman ako lagi nakakasali sa extracurricular activities nun kasi kulang naman kami sa financial support. May time noon na nagpapaquiz yung teacher namin. Ako kasi yung tipo ng estudyante dati na laging kumpleto sa papel. Mapa 1 whole, 1 half o 1/4 man yan. Okay class, get 1/4 sheet of paper.
Ma'am, 1/4 po. Hindi! 1 whole, ha? 1 whole ba gusto mo? Siya, sige, 1 whole na lang. Nanggigigil ako sa inyo. Sinabi ng 1/4, may magtatanong pa. Ayan kasi, humaba pa tuloy yung quiz natin. Sorry naman, nagtanong lang naman eh. Siya, sige, kumuha na kayo ng papel. Bilisan nyo na. Sinong may 1/4 dyan? Jed, may papel ka? Oo, meron. Guys, may papel si Jed. Wow, sinigaw mo pa talaga. Uy, pahingi naman, Jed. Ako din, dalawa. Ako din, Jed. Ako din. Wow, nag-aaral ba talaga kayo? Hindi naman ako makatanggi nun kasi baka naman isipin nila na napakadamot ko. Kaya binigyan ko na yung humihingi sa akin. Hanggang sa buong klase na yata yun ang hingi sa akin noon. Kami rin! Ako din! Pahingi! Ako din, Jed! Pahingi, ako, Jed! Tatlo! Kasama yung katabi ko. May time pa nga noon na naubusan talaga ako ng sarili kong papel. Hala, wala nang natira. May papel ka ba? Meron, kaso 1/2 to eh. Hatiin mo na lang. Wala akong gunting eh. Pero, sige. Oh, ayan. Salamat. O diba, ako yung namigay ng papel nun, pero ang ending, ako din pala yung manghihingi. Oh, Jed, may ballpen ka ba? Pahiram din ako ah. Hindi mo pa nga nababalik yung hiniram mo nung nakaraan. 1 linggo na sa'yo yun na. Kaya simula noon, sa halip na papel yung dalhin ko nun sa school, lip tint na lang yung dinala ko nun. Joke lang. Kung noong elementary, bawal ang mahaba ang kuko. Nung high school naman ako, bawal ang mahaba ang buhok. Sa school namin noon, pinagbabawal talaga yung malago ang buhok ng mga lalaki. Kaya naman once a week, pumupunta yung principal namin sa bawat classroom para i-monitor yung mga buhok ng mga lalaki noon. Pero thankfully, never naman ako nagupitan noon. Hanggang isang araw, naglibot ulit yung principal namin noon sa bawat classroom. Nakalimutan ko pala magpagupit noon kaya malagong-malago yung buhok ko noon. Kaya ang nangyari, isa ako sa pinalabas ng classroom namin noon para pumila sa barbershop ni Madam Principal. Barbershop pala ang tawag namin noon sa office niya kasi kapag pumasok ka doon, siguradong may bagong haircut kapag labas. At that time, usong-uso pa lang sa school namin yung ganitong gupit ng mga lalaki. Ako naman yung gupit Jose Rizal lang lagi, yung parang hinimod ng butike, ganon. Isa-isa na nga pinapasok sa loob ng office yung mga kaklase ko nun at lumabas ng halos mangiyak-ngiyak sa ginawa sa buhok nila. Hindi ko alam kung nang-aasar yung principal namin noon o hindi. Pero talagang pinapapangit niya ng husto yung gupit nila. Yung hindi pantay-pantay, tapos may ukab-ukab pa. Tapos, noong ako na yung gugupitan, talagang kabado 20 ako kasi nakakahiya kapag may nakakita sa akin na may poknat ako sa ulo. Good afternoon po, ma'am. Parang ngayon lang kita nakita dito. Nakalimutan ko po kasi magpagupit last week. Mukha nga. Malago na yung buhok mo eh. Pero okay ang gupit mo kaysa dun sa mga kaklase mong parang pinatong lang yung buhok sa ulo nila. Mga mukha tuloy kabayo. Tawang-tawa ka ha? Sige, umupo ka na dyan at nang magupitan na rin kita. Ma'am, parang blooming ka po ngayon. Opo! Ay, hindi naman ganun kalala yung ginupit sa akin noon, kundi parang binawasan lang sa tagiliran. Yun nga lang, hindi siya pantay kasi yung kabila lang yung binawasan. Pagbalik namin sa classroom nun, tawang-tawa yung mga kaklase naming babae nun habang hiyang-hiya naman yung mga kaklase kong lalaki sa unahan. Buti pa yung sa'yo, Jed, parang hindi binawasan. Hindi naman halata yung sa'yo eh. Ah, talaga ba? Oo. Noong high school ako, talamak na talamak talaga yung mga kaklase ko noon na nagpapaalam na iihi lang daw. Pero pagbalik ng classroom, may dala ng pagkain. One time, pangalawang subject namin yun sa hapon nung nakaramdam ako na naiihi ako. Yes, ano yun, Jed? Ma'am, pwede po bang magpaalam? Magsi-CR lang po ako. Okay, sige. Pero bumalik ka agad ah. Yes, ma'am. Ma'am, ako din po. Abat, nagsabay-sabay pa talaga kayo ha? Bumalik ka agad kayo ha? Yes, Opo. Ma'am.
Pagkatapos ko mag-CR nun, babalik na sana ako ng classroom noon nang makita ko yung isa kong kaklase. Jed, oh, bakit? Tara sa kantin. Lo, ayoko nga. Baka may makakita pa sa atin. Hindi yan. Pero kung ayaw mo, bahala ka dyan. Noong mga time na yon, nagugutom na din talaga ako. Kaya parang may bumulong sa akin nun na, Sige, sumama ka na sa kantin. Kaya naman ang nangyari nun, isa nga pong banana Q at ice buko. Wow, takot ka palang mahuli ha. Huwag ka ngang ano dyan. Nagugutom lang talaga ako. Di ko na uulitin to, no? Kunwari ka pa eh. Inubos na namin sa daan yung binili namin sa kantin bago kami bumalik sa classroom. At syempre, nagplano pa kami noon para hindi kami mahalata. Ako na munang maunang pumasok sa classroom kasi ako naman yung unang nagpaalam. Baka kasi mahalata tayo pag sabay tayong pumasok. Sige. At bumalik kami sa klase noon na parang walang nangyari. Sa mga nanonood dyan, huwag niyong gagayahin to ah. Noong high school ako, isa din ako sa biktima ng mga siniship sa kaklase kahit wala naman talaga akong gusto doon. May isa akong babaeng kaklase noon na kasing tangkad ko lang. In short, pareho kaming maliit. Pero maganda at maputi pala yung kaklase ko na yon. Tapos ako, well, mabait lang. Tawagin na lang pala natin siya sa pangalang Lovely. One time, nagbago yung seating arrangement namin noon at naging katabi ko siya sa upuan. Hindi naman kami nag-aaway noon pero madalas kami nagsasagutan kasi lagi kaming may pinagtatalunan. Ewan ko sa'yo, pangit mo naman. Mas pangit ka. Ikaw nga, ang liit-liit mo eh. Wow, nagsalita ang matangkad. FYI, magkasintangkad lang talaga tayo. Well, news flash! Mas lamang ako sa'yo ng 1 inch, no? Wow, ganda mo. Talaga? Uy, nag-aaway na naman yung magjowa. Uy, ganyan nagkakilala yung lola't lolo ko. Hindi ko kaya jowa yan. Ayaw ko nga dyan. Mas lalo namang ayaw ko sa'yo, no? Yee! LQ sila. Oo nga. Nagsimula sa mga asaran hanggang sa nagkasakitan. Talaga magkakasakitan tayo dito pag hindi pa kayo tumigil dyan. Oo nga. Wala pa kayo sa tono. Yee! Jed at Lovely. Jelly! Ang lagkit naman ang love team nyo. Sobrang inis na inis talaga ako ng mga oras na yun kasi isa pa naman sa pet peeve ko yung siniship ako so hindi ko naman talaga gusto. Pero never naman kami nag-away ng seryoso ni Lovely nun kasi isa siya sa naging best friend ko nun. Ganun naman kasi talaga ako dati. Madalas nakakaaway ko muna yung mga nagiging kaibigan ko. Ilan lang naman to sa high school moments na hindi ko makakalimutan. Actually, madami pa akong gustong i-share sa inyo pero sa next video na lang siguro. And depende kung gusto nyo pa ng part 2. Kayo ba? Meron din ba kayong high school moments na hindi nyo makakalimutan? Kwento nyo rin dyan sa comment section. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you on my next video. Bye!